Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, lahat naman tayo, gusto nating gumanda ang ating buhay. Gusto nating gumaling mula sa ating mga sakit. Gusto nating mabayaran ang ating mga utang. Gusto nating umasenso ang ating pamumuhay. Gusto din nating manumbalik ang tuwa at saya sa ating isip at puso. Gusto nating maging matibay pagmamahalan ang ating mga ugnayan at relasyon. Pero hindi gaganda ang iyong buhay kung meron kang negatibong pag-iisip, pananaw, at pag-uugali. You can never have a beautiful life with a negative mind, heart, and perspective. Kaya naman tayo bumabalik sa banal na misa. Pinapaayos natin ang ating mga kaisipan, ating muling nabuhay na Panginoon. Naway ang liwanag ng kanyang muling pagkabuhay, tumagos, manatili sa ating isip at puso. At diyan mas gumanda, bumuti ang ating mga karanasan. At para tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang amang manal. Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan mo ang iyong mga hinirang, na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang, upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol.
Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila, sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig, at sila'y binalaan na lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahil sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Tinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing hindi ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos sa Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ngayong buksan. Ako ay papasok, at itong Panginoo'y papupurihan. Itong yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw, o poon, yamang pinakinggan, tininig mo ako at pinagpatagumpayan. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon.
at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus, na nooy nahahapis at umiiyak. At binalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Siya'y nagpakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at binalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos nagpakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a happy Easter po sa inyong lahat. Hallelujah! Glory to God. Meron po akong rosaryo dito. Hindi ko po alam kung meron din kayong dalang rosaryo sa inyong mga bulsa. Ang tanong ko lang po, halimbawa, kung binitawan ko itong rosaryo, ano po mangyayari? Ito po ay babagsak. Di po ba? Meron din po akong ballpen dito. Ano po sa tingin niyo ang mangyayari kung bibitawan ko din ito pong ballpen? Lulutang po ba ito? Hindi po. Kapag binitawan ko ang ballpen, ito po ay babagsak. Ano po ang tawag niyo doon sa puwersa na kung saan hinihilang pababa yung mga bagay-bagay? Sa siyensya, ang tawag po natin dito ay gravity. At para maitaas mo ang nahulog, ano po ang kailangan gawin? Kailangan mong kumilos, kailangan mong mag-effort. Di po ba? Ang tanong ko po, ano po ang mas madali? Yung hayaan mo bumagsak o yung itaas mo ang isang bagay? What is easier? To allow things to fall or to raise up things? Yung hayaan mong bumagsak, bumaba, yan yung mas madali, di po ba? Pero ang tanong, ito ba yung tama? Oo, madali ang pagbagsak. Pero hindi naman ibig sabihin, yung madali, yan na dapat yung ating gawin, yan na dapat yung tamang piliin. Yung pagbagsak, yan yung karanasan ng negativity. Madali lang po magkaroon ng pananaw na walang pag-asa. Madali lang po ang sumuko at manatiling walang ginagawa. But remember this, a negative life is not a happy life. A negative life is not a peaceful life. And a negative life is not a holy life. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, nakakagulat ang kwento na kung saan ang mga apostol ng ating Panginoon, napaka-negatibo. Ilang beses na sinabi, muling nabuhay ang ating Panginoon, ayaw pa rin nilang maniwala. Nung buhay ang ating Panginoon, ilang beses na silang tinuruan Pero kahit na paulit-ulit na sinabihan itong mga apostol, ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya ano pong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Siya mismong nagpakita sa kanila, pinagalitan sila, pero hindi po sila iniwanan. At pagkatapos ng lahat, kahit na hindi sila agad naniwala, pinadala pa rin sila, sinugo pa rin sila para ipahayag ang mabuting balita. Kapatid, 3 paalaala lang po kung nagiging negatibo na yung mga tao sa buhay mo. The first one is, do not absorb their negativity, but continue to share the good news. Kapatid, hindi naman po tayo pinanganak na negatibo
mabuti tayo nung ginawa tayo ng Diyos. Anong sabi sa Genesis? When God created man, He is good. He is very good. Nagiging negatibo lang tayo dahil nahahawa tayo dun sa mga kasama natin. Di po ba? Kaya kung negatibo sila, huwag ka nang dumagdag. Kung pong maasim ang ulam, huwag mo nang lalagyan ng suka. Di po ba? Paano mo mababawasan yung asim sa pagkain? Anong kailangan mong ilagay? Sukal. Di po ba? Remember this. Be sweet when others are sour. Tignan mo nga yung katabi mo. Anong itsura? Maasim? Kahit na ano yung nararanasan mo, you can choose to be sweet. Please, your life cannot be good if you add more sourness in it. Tandaan niyo po, baka ikaw lang yung matamis o mabuting balita na maririnig ng ibang tao ngayon. Kaya piliin mong magkaroon ng mabuti, ng positibong pananaw at pag-uugali. Also, I want to invite you to cut the source of your negativity. Kung sinasabi mo, Father, hindi ko mapigilan. Talagang napaka-negatibo kong mag-isip. Napaka-pangit ng aking nararamdaman. Tanungin mo sa sarili mo, saan nagmumula yan? Kaya nagiging negatibo ka dahil may pinag-uugatan yan. Kung puputulin mo ang pinagmumula ng iyong pagiging negatibo, ikaw ay magiging positibo. Di po ba? Kaya lumalakas ang pagiging negatibo natin kasi binibigyan natin ng atensyon yung mga negatibong bagay. Amen? Remember, where your attention goes, there your energy flows. Remove the negativity in your life by removing your attention to it. Imbis sa pansinin mo yung mga masamang balita, bigyan mo ng pansin ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. The more that you focus on God, the more that you will have a blessed, a positive, and a happy life. Amen? Focus lang kay Lord. Magiging maayos din ang lahat. Amen? But secondly, remember this, don't just tolerate negative people. Confront them with your love. Minsan, hindi sapat na tahimik ka lang sa harapan ng mga negatibong tao. Kung nga po si Jesus, anong ginawa niya? Pinagalitan niya yung mga apostol niya. Pinagsabihan niya sila. Hindi para saktan sila, kundi para gisingin sila. Mga kapatid, ang problema ng napakarami sa atin, pinag-uusapan natin ang mga negatibong tao, pero hindi naman sila ang kinakausap mo. Amen? Paano magbabago ang isang tao kung hindi niya alam yung dapat niyang baguhin sa kanyang buhay? Amen? Minsan may reklamo ka sa ugali ng iba, pero sa iba mo naman sinasabi yung masamang ugali niya. Correction is love. Kung mahal mo ang isang tao, sabihin mo ang totoo, pero may pagmamahal sana. Minsan, kailangan mong maging sweet, pero minsan din, kailangan mong maging maanghang. Amen? Third and last, don't reject negative people. Rather, offer them to God. Mga kapatid, hindi lahat ng negatibo na tao ay masama. Bakit negatibo ang isang tao? Hindi mo alam, nasaktan lang yan. Baka pagod lang siya. Baka punong-puno din ng problema yan. Pero tandaan niyo po ito, even negative things have a purpose. Kahit naman po sa kuryente, hindi po ba? Hindi po aandar ang kagamitan kung walang negative. Kaya napapaandar ang mga gamit kasi merong positive charge at negative charge. Amen? Kahit naman po sa buhay, may silbi at ikaw ay lumalago, lumalaki, nag-grow dahil sa mga pagsubok. Amen? Dahil sa ating mga sakit, doon tumatatag, nagkakaroon ng lakas ang ating immune system. Di po ba? Baka yung mga negatibong tao sa buhay mo, paraan yan ng Diyos para turuan kang maging mas mapagmahal. Baka hinahayaan ng Diyos na manatili mga negatibong tao sa buhay mo para lumalim pa ang iyong pagpapasensya. Dahil sa mga negatibong taong yan, kaya naman mas napapalapit ka sa Diyos. Kung dahil sa isang tao,
napapasama ka, ialay mo na lang siya sa Diyos. Pagdasal mo ang taong yan. Huwag mong gagayahin ang negatibong tao. Lampasan mo na lang siya sa iyong kabutihan. Na kapatid, huwag po tayong magpapahulog sa patibong na mga negatibo. When you are around negative people, remember you are not helpless. Huwag ka maging biktima ng pagiging negatibo ng iba. Kaya ang tanong, anong gagawin natin kapag meron ng mga negatibo sa ating mga paligid? Pagpatuloy mo, ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Kausapin mo sila na may pagmamahal at ialay mo sila sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. If prayer does not change the person, prayer will definitely change you. Amen? At yun naman yung mas mahalaga. Hindi yung mabago mo yung iba, kung hindi magbago ka, maging mas mabuti ka, maging mas banal ka. Amen? Tandaan niyo po, remember this. Only grace can turn negativity into positivity. Baka ikaw, ginagamit ka ng Diyos. Maging instrumento ng grasyang yan. Huwag kang susuko, magpatuloy ka lang. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ngayon ang ating mga dasal at panalangin. Sa bawat panalangin ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin. Bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Go
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Lalong-lalo na ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis, ang aking dugo, ng bago at walang hanggat tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo
ang tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wala hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, For you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my
this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light breaks disperses all darkness. The force that sustains me, my unique joy of my heart. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Pagkaloob mo kami malwalahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo, lagay ang inyong mga kamay sa inyong madibdib. Sabay-sabay po natin dasalin ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray for us. Muli po kami nagpapasalamat dito sa parokya sa inyong pagdating, ang ating mga followers, para makasama natin in person sa ating Healing Mass ngayon. Palakpakan po natin ating mga bisita. Maraming salamat po. Tatlo pong paalaala kung kayo man po ay napapalibutan ng mga negatibong tao. First, do not absorb their negativity, but be a positive good news to others. Paano mo mapuputol yung negatibo? Putulin mo yung attention mo sa kanila. Because where your attention goes, there your energy flows. Pag masama na lang palagi yung tinitignan mo, doon nagiging masama ang karanasan mo. But second, do not just tolerate negative people. Confront them with your love. Kung hindi mo sasabihin, hindi nila malalaman. Para magbago ang tao, kailangan alam niya ano ba yung mga masamang ginagawa niya. Remember that correction is love. Amen? But third and last, do not reject negative people. Offer them to God. Gayahin natin ang ating Panginoon kahit na naging negatibo ang kanyang mga apostol, hindi niya sila
pinagtabo yan. Di niya sila iniwan, di niya sila pinaalis. Pinili pa rin ng ating Panginoon, mga apostol niya, para dalhin nila ang mabuting balita. Kapatid, maging kang isang liwanag, positibong mabuting balita sa mundo natin ngayong nababalot ng kadiliman. Tandaan mo, mas gaganda, bubuti, sasaya, magiging mas malusog ka, mag-uumpisa sa iyong positibo, mabuting pananaw, pagtingin, at pag-uugali. At yan, mas nadaragdagan pa kung lalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Praise